Ay isang kaanib ng iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na dapat umano, ah, 'di magiging ano daw, ito ang kaniyang, pahayag. Na wala sa Biblia. Na wala sa Biblia. So dito pa lang makita na natin na walang respeto sa Biblia. Dahil anong ginawa niya sa Bible? Na wala sa Biblia. Na wala sa Biblia. Sabagay wala naman silang sariling Biblia, namimili at nagbabasa pagkatapos umaangkin na sila na ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus. Sabagay, walang bayad ang mag-imagine. Ito'y tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kumusta sa pagkakataong ito mga kapatid? Ituloy natin ang pagtalakay dahil ilang bisis natin itong tinatalakay pero di natapos, no? Pagsikapan nating matapos hanggang dumating pa sa Inquisition na ang Katoliko umano ay mamamatay tao. Pero sa referensya na ginagamit kahit sa kanilang ministro, abay, supalpal sila dito. So sa mga suking taga-subaybay natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At sa mga bago pa lang, inaniyahan nating pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na taga-subaybay sa ating live streaming? Welcome sa lahat. Kapatid na Alberto Viluso Jr., si Orlando Pabrique, si Helen Ang, si Salvador Evangelista, si Alberto Casa sa Iloilo, si Robert Castro, Pro Dio et Ecclesia, na sumusubaybay sa atin ngayon, mga kapatid. At si Ruel Rial o Lores Senior diyan sa Pilipog, Cordova, Cebu. Si Alex Dikit, si Wendy Paulino na nagsubaybay sa ating pananampalataya at katuwiran. Si Gina Holga sa Davao de Oro. Kumusta kayong lahat? Si Salvador Corso sa Naval. So pwede kayo mag-comment. Babasahin natin ang mga ilang pumasok ngayon sa comment section natin. Protestanting nila natin itutuloy. Good evening, Bro Windel Talibong at sa lahat ng mga Katoliko. Si Marilyn Canonigo, maayong gabi Ibrad. Si Orly Oloro TV, magandang gabi Bro Windel. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. So, mga kapatid, matindi talaga ang banat mula pa noon sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Si Helda Basar, si Lolita Gargules sa Davao City, si Ricky Flores diyan sa Alicia, Bohol. Welcome po kapatid, no? Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, lalo na sa sandali muna, may nagtawag natin sa Claver Surigao. Ay live natin ito. Hello bro. Hello bro, Mayang gabi live, naka-live ka ng program ako ngayon ha. Surigao. Kumusta ang schedule diyan sa Claver Surigao? kuan na bro, karong September 23, 24, final final schedule na. 23, 24. 23, 24. Okay, sige. 23, 24. At least alam na ngayon sa mga nagsubaybay na schedule diyan sa Claver Surigao, nandiyan kami ni Father Darwin. So
asahan ako bro, imong presensya. Yes, yes. So, kita-kita tayo kapatid, ha? Okay, salamat bro. 23, 24. Okay. So, sa mga nagsubaybay, lalo na diyan sa Surigao, sa Claver, no? 23, 24. Kita-kita tayo. Okay. So, si Leo Vinson, Maraon, Ricky Aflores, si Herminia Toyco sa Quezon City, Cavite, si kapatid na Leo Vinson, si Bro Romel Palma dyan sa Iloilo. Kumusta kapatid? At sa lahat nating mga, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe din sa kanyang channel mga kapatid. Okay, di na natin patatagalin pa bago ako papasok sa punto por punto. Eto na, no? Ang kanilang tuligsa sa pananampalatayang Katoliko at ang pang-aagaw nila. Nalidin natin si Angelita Villaruel at si Rudy Bucasia dyan sa Davao City. Okay, di na natin patatagalin pa mga kapatid. Na simulan na natin ito, pero subukan nating matapos itong banat sa RMG Kaagila daw ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Okay? So, sa pagkakataong ito, ating pakinggan, mga kapatid. Sabi ng ating mga kaibigan na magagaling na mga CFD ng Iglesia Katolika Dahil ang mga INC, magagaling talaga sila sa pagtuligsa, no, sa ating pananampalataya, yung pag-uusig sa tunay na Iglesia ni Kristo. Apostolika Romana o Katolikulorum, Katoliko daw ang totoong relihiyon. Kahit naman si Sandoval na ministro nila at kahit naman si kasama nilang si Cesar Sinita, pinatunayan naman na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia Katolika sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya, napakalinaw yan na nag-exist na ang simbahang Katoliko bago pa nagtatag. At ito ang tunay na Iglesia ni Kristo bago pa nagtatag si Felix Manalo na palundag-lundag sa iba't ibang sikta na inaniba niya. Tuloy natin. Bakit? Dahil sila daw ang nauna sa mundo. Totoo naman kaya ito? Totoong totoo. Pinatunayan talaga sa mga kasama mo sa Iglesia ni Manalo. Ito, balik natin ang patunay ng Iglesia ni Manalo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Acknowledge ko pala, maraming salamat di Bro Rowan Concepcion, si
Bro Merlin Mansuela, maraming salamat. Merlin Cesario Mansuela, maraming salamat, kapatid. At si Miel, no? Kapatid na Miel, dyan sa, maraming salamat po. So, meron kaming conference pero di pwede pa na i-announce. Dapat pagkatapos na. No? Di pwede isa publiko. Okay, tuloy natin mga kapatid. Pag-aralan po natin. So dapat pag-aralan talaga natin. Dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magbukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kung di kayo mag-aral sa kasaysayan, kung napansin ninyo, ang mga ministro ni Felix Manalo, mamaya makita ninyo, gumagamit ng history. Pero ang problema lang, yung history, ginawang his story. Pero, kung tingnan natin ang history na ginamit niya, abay, lilitaw, lalo na si Sandoval dito, lilitaw na ang Katoliko pala ang tunay na iglesia. At ang Katoliko ang inuusig sa paganong Roma noon. Ating tatalakayin yan. Okay, tuloy natin. Kung Katoliko nga ba ang nauna dito sa ibabaw ng mundo? Natural, Katoliko ang nauna dito sa ibabaw ng mundo. Bakit? Ang Iglesia ni Kristo, kailan yan na itatag? Kaya sila daw ay totoong relihiyon. Sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang ang Iglesia ni Kristo daw ay tatag lang ng kapatid na Felix Y. Manalo. At malinaw yan nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Na ayon sa kanilang Pasugo Magazine, Mayo 1997 sa pahina 11, ito ang ating mabasa. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered in the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of Iglesia ni Cristo. So, malinaw mga kapatid na sa rehistrasyon nila, nilinaw na ang Iglesia ni Cristong inaniba nila, ang nagtatag ay si Felix Manalo. Kaya ngayon, ang tanong, kung si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo, matutulan ba ng mga ministro ni Felix Manalo na ang simbahang Katoliko lamang? Kung ating ibalik gamit ang kasaysayan, ito ay matukoy natin pabalik sa unang siglo pa. Tingnan nyo ang Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo na ang may akda ay si Phil John Fuentes. Marso, Abril, 1986. Ito ang mabasa natin sa pahina 4. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. So, kaya yung pahayag nila ni Sandoval at ni Cesar Sineta na ano daw? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So, di talaga nila matutulan mga kapatid. Tulad sa na lathala sa kanilang Pasugo Magazine, I have nothing against the fact that the Catholic Church,
which exists to this day could be traced back from the first century. Kaya nagtaka tayo nitong sinabi ni ah, Aguila daw na ang simbahang Katoliko ay hindi ang unang iglesyang na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin siya. Pag-aralan natin. Ako po ang inyong lingkod, RMG Aguila, at siyempre walang kinalaman ang Iglesia ni Cristo dito sa aking ginagawang mga pagtalakay at mga pagbubulgar sa mga kabulukang aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na bitag ng Diablo. So, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana umano ay bitag ng Diablo. Pero kung pag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, malinaw ang nakasulat sa Biblia sa unang Juan, Kapitulo 2, 18 hanggang 19, nandito na ang mga Antikristo. Maraming salamat po ni kapatid na Patrick Adolfo, no, sa Supportive Level 1. Okay. So, ayon kay Dio Ubardo Ikaw, the first Christian communities were established in the first century AD following the death and resurrection of Jesus Christ. Okay, tuloy natin mga kapatid. Okay, patunayan natin ngayon na ang Iglesia ni Cristo ay mas nauna kesa sa Iglesia Katolikorum. O na mga kapatid, kung ang tinutukoy niya na Iglesia ni Cristo ay ang inaniba niya, diyan siya nagkamali. Bakit? Kahit kanilang pasugo, inaamin kung kailan lang sila lumitaw. Balik natin, Pasugo Magazine, Mayo 1997, page 11. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. So, malinaw na sila 1914 lang lumitaw. Pero, ay di sila sumulpot sa 1914. Yeah? Pero sabi niya, Katoliko daw ang sulpot. Ano katunayan? Ito, mga kaibigan, mga mahal kong Katoliko, huwag kayong masasaktan. Ito ay totoo lamang. Di naman kami masasaktan. Sinagot lang namin yung akala ninyong totoo. Dahil maraming nabiktima sa maling akala. Tulad sa pagyakap ninyo sa Iglesia ni Cristo, tatang ni Felix Manalo. Hindi batayan na nakapangalan sa ating Panginoong Jesucristo ay kanyang iglesia na. Halimbawa mga kapatid, ang isang botelya ng orange, Royal, True Orange, yung empty bottle, lagyan niya ng suka, parang totoong orange pa rin yan. Pero, ang pangalang Royal True Orange, di na yan magiging tunay sa inilagayng suka. Ganon din yan. Ang daming nagdadala sa pangalang Iglesia ni Cristo. Hindi lang si Felix Manalo ang nakauna dyan. Dami ng mga nagsusulputang sikta na nagdadala ng pangalang Iglesia ni Cristo. Pero, magtaka tayo, bakit? Imagine sa pasugo, tingnan nyo ang pasugo ninyo. November 1951, page 4. Ano ang pangalan na nalathala sa siktang inaniban nyo? Ito, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan. Ano daw? Iglesia ni Cristo. Ang pangalan sa sikta na inaniban nila, nasa pasugo nila yan, na tatag ni Felix Manalo. Okay. So, anong sabi niya? Ang tunay na sulpot daw ay ang Katolikorum. Bastid yan sa mga kasamang manalista. Bakit? Anong sabi ng mga kasama niya? Na
kaanib at ministro pa sa iglesia ni Felix Manalo? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? So, batay mismo sa kanilang pahayag mga kapatid, makita natin na ang tunay na sumulpot na sikta sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo at ang tunay na Iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Kaya nga, balik natin ang kanilang Pasugo Magazine, di nila yan matutulan na ang sabi, the Church of Christ thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So, ang simbahang Katoliko, ang Iglesia ni Kristo, ay ganap naging Iglesia Katolika. Kaya, ang tunay na Iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Kaya nga, nahirapan ang mga ministro ni Felix Manalo sa kanilang mga aklat dito. Alam niyo, iba't ibang founder ang itinuturo nila na nagtatag sa simbahang Katoliko sa iba't ibang taon. Kaya kung merong mga naka-schedule na debate dito sa Iglesia ni Cristo, yon, magka-problema sila sa iba't ibang mga Pasugo Magazine. Na iba't ibang taon, iba't ibang lugar, iba't ibang founders ang itinuturo nila na nagtatag sa simbahang Katoliko, lalo na yung mga napakalumang Pasugo Magazine na nasa ating kamay ngayon. Okay, tuloy natin. Okay. Ang Iglesia ni Kristo po ay nagsimula noong ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral na. So wala tayong problema diyan na ang Iglesia ni Kristo nagsimula nang nangangaral ang ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, sino yung Iglesia ni Kristo nagsimula nang nangaral ang ating Panginoong Jesucristo? Yun po ba ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Ibalik natin ang kanilang ministro. Si Sinita ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Ito ang Katolika ministro. bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. See? Ito ang dating Iglesia ni Kristo. Okay, tuloy natin si RMG Aguila. Ngayon, saan natin isisingit ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan ang problema. Saan natin isisingit ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Saan natin isisingit? Dahil alam natin na kung ginagamit man nila ang Roman 16:16 mga kapatid, pero alam nyo ba ano nakasulat sa Pasugo Magazine nila? Ito bang palagi nilang ginagamit na Roman 16:16? Tumutukoy ba yan sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Tingnan niyo. Marso, Abril 1981, page 3, Pasugo Magazine. Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. See? Malinaw na inaamin nila na ang Iglesia ni Kristo na nakasulat sa Romans 16:16, hindi ito tumutukoy sa kanila. Ito ay tumutukoy
sa unang iglesia sa unang siglo na paulit-ulit na sinabi ni Sineta at ni Sandoval. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Pero ang problema mga kapatid, dahil si Felix Manalo nangungupya kasi sa aral ng Seventh-day Adventist, aral ng Jehovah's Witnesses, yung tinatawag na apostasy theory. Dahil papasok daw umano yung mga asong gubat at maitalikod, lubos na maitalikod ang tunay na iglesia. Pakinggan natin si RMG Kaagila. Kung sa panahon na ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang iglesia na ang ipinangangaral. O, pakisagot nga yan mga kaibigan na mga magagaling na CFD ng Katoliko Loro. Kung makikinig po kayo sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, mapag-aaralan po natin o ninyo kung papaanong natalikod ang... O yan. Kung ang sabi niya dapat nakasulat sa Biblia, may anong version ng Bible na mabasa natin. Imagine ha, dahil sola eskriptura ang kanilang aral, anong version na Bible dahil bawat doktrina ng Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo may katumbas itong salin ng Biblia. Dahil gusto nila ipalitaw letra por letra. Pero ibalik natin. Saan mabasa na ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod? Wala. Wala tayong mabasa niyan. Imagination lang yan. Sa mga nagsasulputang sikta, sa Seventh-day Adventist, sa siktang Mormons, sa siktang Saksi ni Jehovah, at sa Iglesia ni Cristo, at lalo na sa Iglesia sa Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, at sa Church of God International ni Eliseo Soriano. So, pawang naniniwala sila na natalikod daw ang tunay na Iglesia ni Cristo para itong man-made na religion, mga kapatid, no? Man-made na religion ay gusto nilang ipasok at inaagaw ang tunay na iglesia. Ay sino ngayon ang katuparan? San Mateo 24:5, San Mateo 24:25. Sa babala ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi itong mga nagsilitawang sikta, tatag lamang ng tao. Isa na ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. Unang Iglesia ni Cristo. Natalikod pagkatapos sumulpot itong Katoliko. So, natalikod daw pagkatapos sumulpot. Saan kaya niya nabasa na pagtalikod sumulpot? Ay, mamaya, nagkukontrahan ito sila ni Sandoval. Dahil gumagamit si Sandoval ng history at ang history na ginagamit niya ay tumutukoy mismo yung pagpatay sa mga Kristiyano, tumutukoy sa simbahang Katoliko. Ituloy natin muna. Kaya natatawa ako kapag sinasabi nila na sulpot ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi nila alam na ang tunay na sulpot ay Katoliko Lorum. Natatawa daw umano siya na sinabing sulpot ang Iglesia ni Cristo.
Ipipikit mo ba ang mga mata mo sa katotohanan sa likod ng pag-aamin ng Pasugo Magazine na ang Iglesia ni Cristo'y tatag lang ni Felix Manalo? Ipipikit mo ba ang mga mata mo sa katotohanan sa sinabi nito ng mga kasama mong Iglesia ni Cristo? Na ano ang sabi nila? Eto, tuloy natin mga kapatid. Ang sabi. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yan. Di yan matutunan. Salamat sa kapatid na Gina Constancia. Maraming salamat po. Sige. Inedit na natin. Okay, maraming salamat. Si GSO. Hala, sulpot raw kami. O si Magellan, sure ba? So, ngayon po, 20 EDS. Okay, sige. Tuloy natin mga kapatid. No? Si RMG Aguila. No? Sa kanyang pahayag. Bakit? Pakinggan natin. Babasa tayo ng mga talata ng Biblia. Dito po sa Gawa 20. Tingnan natin kung ito bang binasa niya na gawa, mga kapatid. Ito ba ay nagpapatunay na ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay lubos na natalikod? Dahil pinipili lang kasi nila. Meron silang iniwasan. Pinutol na nila. Chop. Kaya nga ay NC. Ito. 29. Ganito ang ating mababasa. Alam kong pag-alis ko'y papasok sa gitna ninyo ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Napansin po ba ninyo? Ang sabi, pag-alis ko'y papasok sa gitna ninyo. Susulpot sa gitna ninyo. Sino yung sulpot? Yun yung mga asong gubat na Sino yung asong gubat? Lalo nang tinutukoy ni Sandoval sa inyong programa. Tatalakayin natin yan. Una, ginamit niya ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 29. Subukan natin na ituloy. Sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 30, 31, wala na tayong tutol na papasok talaga ang asong gubat. Na may maganap na persecution sa tunay na iglesia, wala tayong tutol. Kaya nga, ang Simbahang Katoliko, bawat Hunyo 30, ipinagdiwang natin ang first martyrs sa Roman Empire noon. Kada June 13 yan, inaalala ng buong simbahan ang the first martyrs in the Roman Empire. Sa Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo, sa taong 67 Anno Domini, sa taong 100 Anno Domini, sa taong 200 Anno Domini, sa taong 300 Anno Domini, sa taong 400 Anno Domini, may kasama ba silang maituro na mga banal na ang kanilang buhay ay inaalay sa simbahan at sa Diyos at sila'y nagiging bayani sa pananampalataya? Wala. Sa Katoliko lang yan. Tuloy natin. Kung ito bang ginagamit nilang talata na mabasa sa Gawa Kapitulo 20, 29, ito ba ay patunay na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay lubusang tatalikod?
o tumalikod. Ito ang iniwasan nila. Gawa Kapitulo 20, versikulo 30-31 at ituloy 32. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga, kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. 32. At gayoy, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kaniyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat sa mga pinapaging banal. Ano daw ang mabasa natin, mga kapatid? Lubos bang nawala? Hindi. Ang sabi sa 32, na gayoy, tagubilin ko sa inyo, sa Diyos, at sa salita ng kaniyang biyaya na magbibigay ng pagpapatibay. Tumibay sa pamamagitan ng panalangin. Kahit pa sa persecution. Tuloy natin. Walang awa nila, walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Walang patawad. Hindi sila magpapatawad. Bakit? Kasi ang gusto nila, makuha nila ang iglesia. Ang gusto nila, maitalikod ang unang iglesia para sila ang kilalanin. Sino ang gustong kukuha sa tunay na iglesia para sila'y kikilalanin? Balik natin. Punta tayo sa Pasugo Magazine, 1964, page 5. Ito ang mabasa natin Agosto-September, mga kapatid. Kailan na ilathala o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na sa kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Sila ang sumulpot. Sila ang nangagaw sa tunay na iglesia para gustong kilalanin na tunay at naggupya ng aral sa mga iba pang sulpot na natalikod daw ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo para sila ay papasok. Okay, tuloy natin. May patunay ba yan? Meron. Pero bago yan, tignan muna natin. Alin ba itong kawan na binabanggit dito sa Gawa 20:29 na sabi pupuksain ang kawan? Alin daw ang kawan? Napaka-paborito nila na ginagamit, mga kapatid. Yung mabasa sa tinatawag na Lamsa Translation. Tatalakayan natin yan. Lamsa Translation. Bago dyan, no? Sa kanilang Pasugo Magazine, lalo na sa October 1951, page 26. Kailan lilitaw ang Antikristo? Ito mabasa natin, mga kapatid. Ang Antikristo sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsiparitong mga Antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Mateo 24:5. Sino ngayon? Sino ngayon ang nagsiparito, mga kapatid? Na nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero,
Pero, sino ang may-ari sa iglesia na inaniba nila? Sige, silipin niyo ang Pasugo Magazine, Hulyo-Agosto, 1964. Manalo believes that his church has a duty not only to secure a better life for his flock. Ano daw? His church, ang kanyang iglesia. Sinong may-ari? Natural. Si Felix Manalo, dahil si Felix Manalo ang nagtatag sa iglesia ni Kristo. Okay. So, ngayon, punta tayo sa paborito nila na translation. Yung Lamsa translation na ginagamit dito ni Kaagila. Itataas natin ang pagbasa sa Gawa 20:28 para malaman natin kung ano ba itong kawan na binabanggit na pupuksain. Ito, Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Yan. Ang ginagamit nila na salin dyan, na dahil bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Ang paggamit nila sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, Lamsa translation yan. Pero alam nyo, maling translation ng Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, mga kapatid. Sapagkat wala sila sa lugar para mangmarunong sa mga Bible scholars na bihasa sa salitang Grego, bihasa sa salitang Hebro, at pati na sa Aramaiko, na yung tatlong salitang yan, Hebro, Aramaiko, at Grego, ay pangunahing wika sa banal na kasulatan. Una, kung tingnan natin ang iba't ibang salin, mga kapatid, ang katagang ginagamit sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, alam nyo ba? Iglesia ng Diyos. Pero, mas pinili nila ang Lamsa translation dahil ang nakasulat ay Iglesia ni Kristo. Pero, kung pag-aralan natin ang Iglesia ng Diyos at ang Lamsa translation na ginagamit na Iglesia ni Kristo ay pawang nakasulat ito na komunaon. Ibig sabihin, hindi ito nakasulat bilang isang literal na pangalan o isang organisasyon. So, ang talata ring ito, mga kapatid, ay isang gagamitin ng mga tinatawag na Bible scholars sa patunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay iisa sa kaniyang Ama sa pagka-Diyos. Sa talatang Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Bakit? Okay. Una, tingnan natin sa mabasa. Ito kasi mabasa natin sa New International Version, mga kapatid. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherd of the church of God, which he bought by his own blood. So, take note na ang nakasulat dito ay small letter. Church of God, ganun din ang Lamsa, Church of Christ, na paborito nilang ginagamit, mga kapatid. Small letter yan. At ayon kay San Pablo dito,
ang iglesia ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia, tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. At dahil nga Unitarian ang iglesia ni Kristo, abay, iginiit nila mga kapatid na mali daw ang translasyon na Church of God sapagkat ayon sa kanilang interpretasyon, wala daw dugo ang Diyos dahil ang Diyos ay espiritu. So ano ang katotohanan, mga kapatid? Una, ang akala ng iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ay bubu na ang mga Bible scholars. Dahil hindi nila napansin, mga kapatid, o hindi nila mapagtalima sa talatang ito. Subalit, mga kapatid, nagkamali sila. Bakit? Dahil wala pong, kung tingnan natin ang original Greek Bible sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28, lalo na sa modern Greek Bible, mga kapatid. Ito po mabasa natin, Pansinin ninyo, pakita ko sa Greek Acts. Chapter 20, verse 28. Diyan ang mabasa natin, mga kapatid, Ecclesia to Theo. Pakita ko sa inyo, lagyan natin ng ito. Nakita niyo ba? Ecclesia to Theo. So, ang nakasulat ay Ecclesia to Theo. Sa Greek, hindi Ecclesia to Kristo. Napakalinaw ang nakasulat sa Greek, mga kapatid. Ecclesia to Theo. So kung napansin ninyo, ang nakasulat sa original Greek, Ecclesia to Theo, ibig sabihin, Church of God, hindi Ecclesia to Kristo o Iglesia ni Kristo. So, pero, ang mabintang pandaraya ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, ginamit nila ang Lamsa Translation. Bakit? Ito ang nakasulat kasi sa Lamsa Translation na binasa ni Kagila. Ano daw? Ating muling pakinggan. Upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. See? Ito ang paborito ng mga ministro. Minsan isalin talaga nila ito. Kadalasan di minsan. Isalin nila ito sa wikang Tagalog tulad sa pagbasa ni Kaagila para damang-dama nila sa mga nakikinig sa kanila na sila ay tunay na iglesia ni Kristo. Pero, tama ba sila, mga kapatid? Una, tandaan ninyo, si Lamsa na nagsalin sa naturang translation, alam nyo ba? Hindi siya Unitarian tulad sa Iglesia ni Kristo. Siya ay Trinitarian. Ibig sabihin, kung yung Bible translator na pinagbasihan nila, mga kapatid, Trinitarian yon. Naniniwala yon sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, ang nakasulat sa original, kung ibalik natin, original Greek Bible, Iglesia ng Diyos. Ngayon, dahil si Lamsa ay isang Trinitarian, so malinaw na ang kaniyang paniniwala sa pagsali niya na Iglesia ni Kristo, si Kristo ay Diyos.
Kahit nga yung paborito nilang James Moffat, kung tingnan natin ang James Moffat, Jesus Christ, the same, sa pahina 61, etong mabasa natin mga kapatid. The Nicene faith in the Chalcedon definition was intended to observe both of these truths against theories that failed to present Jesus as truly God and truly man. So, ngayon, walang problema sa translisyon ni James Moffat. Wala ding problema sa translisyon ni Lamsa, mga kapatid, na ginagamit nila dahil si Lamsa ay Trinitarian. Bagkos, malaking problema sa Iglesia ni Cristo na gumagamit sa Lamsa translisyon, Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Dahil gumagawa sila ng sariling interpretasyon gamit ang iba't ibang translisyon, mga kapatid, para manandigan na sila daw ay nasa Biblia. Okay, tuloy natin. Ito pala yung kawan na pinuksa. Iglesia ni Cristo. Hindi Iglesia Apostolika Romana. Napakalayo. Sa kasaysayan, meron bang pangyayari na pinuksa ang unang iglesia o ang unang mga Kristiyano? Meron. Saan natin makikita yan? Tignan po ninyo, pag-aralan ninyo, o kahit i-search na lang ninyo sa YouTube. I-search na lang, sige. Punta tayo kay Sandoval. Dito tayo kay Sandoval. Si Sandoval, nagtalakay dito ng kasaysayan sa matinding pag-uusig o persecution sa tunay na iglesia. Pansinin ninyo, ito ang tinalakay ni Sandoval. Ang masasamang pinuno na umusig sa iglesia. Ang mga ito po ay naging kasangkapan din sa pagpatay sa mga alagad ni Kristo na nanindigan sa tunay na pananampalataya at nanghawak sa mga dalisay na aral ng Diyos. Ang katuparan nito ay hindi nawaglit sa mga tala ng kasaysayan gaya ng isinasaad sa Haley's Bible Handbook. Domitian, 96 AD. Itinatag ni Domitian ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Maikli, ngunit lubhang malupit. Trajan, 98 to 117 AD. Ang Kristyanismo ay ipinalagay na isang iligal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag napagbintangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Okay, isa-isahin natin, mga kapatid. Mapansin ninyo, dito si Sandoval gumagamit ng history. Kaya isa-isahin natin sa history. Una, sa panahon ng tinatawag na pre-Constantinian period, na ang official state religion noon ay paganism. Nag-exist na ba ang iglesyang tatag ni Felix Manalo? Wala. Pero sino ang iglesyang matindi ang pag-uusig sa mga pagano sa panahong iyon na binanggit ni Sandoval? Okay, unahin natin, silipin natin ang New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century Anno Domini. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes
of the empire. So, hindi nawala ang tunay na iglesia. Ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya siya ang inuosig. Batay sa kasaysayan, Collier's Encyclopedia Volume 5, page 26. Ito mabasa natin. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect. And Christians were subjected to persecutions. Tanong, dahil may matinding pag-uosig sa mga Kristiyano noon, sino ang inosig? Ang Seventh-day Adventist ba? Kaya nahirapan sila sa debate. Sinong kasama niyong ituro? Na pinatay sa sinabi ninyong Inquisition. Sa taong 100, sa taong 200, sino ang kasama ninyo? So balikan natin. Anong sabi ni Sandoval? Ito. Pinuno na umusig sa iglesia. Ang mga ito po, Ang mga masasamang pinuno umuusig sa iglesia, gumagamit siya ng history. Kaya, tumbasa natin yung history, anong iglesia ang inuusig? Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. Say, ang inuosig, hindi iglesia ni Manalo. Ang inuosig, walang iba, Iglesia Katolika, dahil ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo. Tuloy natin. ay naging kasangkapan din sa pagpatay sa mga alagad ni Kristo na nanindigan sa tunay na pananampalataya at nanghawak sa mga dalisay na aral ng Diyos. Ang katuparan nito ay hindi nawaglit sa mga tala ng kasaysayan gaya ng isinasaad. Kasi gumagamit sila ng kasaysayan at gaya sa isinasaad ng Halis. Sa Halis Bible Handbook, Yan. Pero, tingnan ninyo, sino ang mga pinatay? Meron bang kaanib sa iglesia ni Manalo? Hindi. Mga santo ng simbahang Katoliko. Silipin natin batay sa mga napatay sa binanggit niyang mga pagan emperors. Domitian, 96 AD. Bago si Domitian, meron pa. Sino yon? Si Emperador Cesar Nero. Siya ang pumatay kay San Pedro at San Pablo at iba pa mga santo. Itinatag ni Domitian ng si Domitian. Pangalawa lang ito si Domitian dahil si Nero nagsimula sa taong 64 Anno Domini hanggang 68 Anno Domini. Pangalawa si Domitian sa Anno Domini 95-96. Sino ba ang pinatay nila? Ito, tingnan natin sa kasaysayan mga kapatid. May iglesia bang Manalo? Nero, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181-183. Nero, Anno Domini 68, was the first emperor to persecute Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for the other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period. Itong binanggit ni Sandoval, Domitian, Anno Domini 95-96, persecuted the Christians. At this time, John suffered for the faith and was banished to the island of Patmos. Okay, meron bang iglesia ni Felix Manalo dan? Isa-isahin natin pag-uusig sa mga Kristiyano. Maikli, ngunit lubhang malupit. Tama. Maikli, ngunit lubhang malupit. Ang problema lang,
dahil wala silang kasama na maituro na namatay sa pag-uusig. Dahil ang mga pinatay dito ay mga Katoliko. Tuloy natin ha. Trajan, 98 to Ito si Trajan. 117 AD. Silipin natin ang kasaysayan. Ang Kristyanismo ay ipinalagay na isang illegal na relihiyon. So, ang Kristyanismo ay inilagay na illegal na relihiyon. Sino ang mga pinatay na kilala sa panahon ni Trajan? Ito, silipin natin. Taong 106, 117, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. Declared that the Christians were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice, offer incense to the emperor. These orders were given in a famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristus, and Alexander, all popes. Nako, ang pinatay ni Trajan, mga santo papa. Walang iglesia ni Felix Manalong kaanib. Tuloy natin. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag napagbintangan ay pinarurusahan. Ang tanong lang, bakit iniwasan ni Sandoval dito ang mga pangalan sa pinatay? Para angkinin na ang inuusig ay sila. Okay, tuloy natin. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis. Ang pinakamabagsik simula kay Nero. Libo-libo ang pinugutan ng ulo o kaya'y itinapon sa mababangis na hayop. Decius. Bago dyan, meron pa si Septimo Severus, kasunod ni Marcus Aurelius. Sino ba ang pinatay nila? Tingnan natin sinong pinatay. Punta tayo kay Marcus Aurelius. Philosopher siya, emperor, also persecuted Christians. Sino napatay? Saint Polycarp of Smyrna. Saint Austin the Martyr. Siya yung nagsabi, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Si Santa Cecilia. Meron pa si Septimo Severus. Sino ang napatay? Si Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. Pagkatapos aangkinin nila na sila daw. Isip-isip naman kayo mga kapatid. Tuloy natin. 49 to 251. Buong tatag na pinasiyahang lipulin ang Kristyanismo. Valerian, 253 to 260. Mas mabangis kaysa kay Decius. Valerian, silipin natin ang kasaysayan. Sa panahon, meron pa si Maxim, meron pa si Decius, no? Punta tayo kay Decius na binanggit niya. Sino ang mga napatay? Punta tayo kay Valerian. Sino ang napatay sa panahon ni Valerian? Alam niyo ba? Tapusin muna natin siya. Sino pa ang mga nag-uusig sa tunay na iglesia? Tinangka niya ang lubos na pagwasak sa Kristyanismo. Maraming lider ang pinatay. Diocletian, 284 to 305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit. Ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga kuweba at gubat. Sila ay sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng mga pagpapahirap bunga ng kalupitan. Mga kaibigan at mga magulang, mapapansin po natin na halos kaalinsabay ng pagpasok ng mga maling doktrina sa iglesia ay dinanas ng mga alagad ang bagsik ng pag-uusig. So,
Dinanas ng mga alagad ang bagsik na pag-uusig. Sino ang mga alagad na yan na nakaranas sa bagsik na pag-uusig? Binanggit niya si Valerian, binanggit niya si Decius, si Aurelian, si Diocletian, ang kahuli-hulihang emperador na nag-usig. Silipin natin ang history. Ito, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 183. Ito mabasa natin. Valerian, sinong pinatay? Responsible for the martyrdom of Saint Sixtus and Saint Lawrence. Santong Katoliko to. Aurelian. Short period but was nevertheless unfavorable to Christians. Diocletian. Sino ang pinatay sa panahon ni Diocletian? Saint Sebastian, Saint Agnes, Lucy, Vincent, and many others met death. See? Mga Katoliko yan. Mga kapatid. Kaya, pag-aralan natin ang kasaysayan. Dahil, yon ang sinasabi ni John Henry Cardinal Newman, mga kapatid. Ano sabi niya? To be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Nakita ninyo, ang history ginamit ng INC. Ngunit, kitang-kita, ang history ay ginawang his story. Kaya, sinagot lang natin, punto por punto, dahil alam nyo na, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukhang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, subukan muna natin makapasok sa punto por punto, ha? Okay, pasok muna tayo sa punto por punto. Ngayon. Okay. Ito na. Wala, sana talaga ay maging karakteristik po natin ang karakteristik ng mga taga-Berea in Acts 17:11 na sila po ay willing-willing nakikinig kay San Pablo at sinusuri ang mga itinuturo ni San Pablo. Bakit po? Ano po ba ang patunay natin na kasi sa tanong pa lang mali na eh. Kasi kung titingnan po natin ang sinasabi po dito sa Biblia, no? Para malaman po natin na even though the time of Moses ay kahit hindi pa nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo ay talagang kasama na siya ng Ama. Kung sino sinasamba ni Moses, sinasamba din yung kasama niya. Therefore, no? Kasi ganito po ang ating mababasa sa Biblia. Kung titingnan po natin dito sa Juan 1:1, unahin natin dito, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. And take note mga kapatid, sa verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salitang ito. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya ang pagkalikha sa lahat ay nalikha dahil sa kanya, no? Dahil sa salita ng Diyos o sa salita na Diyos mismo. At ito ang sinasabi sa 1:14 ng Juan. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya nga, kung si Moses ay hindi sumamba sa Panginoong Hesus, therefore lalabas nito mga kapatid at mga kaibigan na hindi niya rin sinamba ang Diyos na Ama. Dahil ang totoo dyan, sinamba ni Moses ang Diyos na Ama, kaya nga, sinasamba niya rin ang Diyos na Anak. Kasi nga, hindi pwedeng ipaghiwalayan dahil through Him, all things was made. Yun po ang ating tugon doon sa napakagandang katanungan, Brother Jando. Brother Romel, basahin mo nga, Brother Romel, yung pinabasa natin kay Brother Jando kanina, Brother Romel. Ayaw sa Pedro. Unang Pedro 10:11, paano hindi makilala si Kristo? Makibasa nga ba rin naman? Alright, ito yung ating mababasa naman. Tungkol sa kaligtasan ito. Saan tungkol yan? Saan tungkol?
sa kaligtasang ito. Ligtasan. Okay. Oh, Tuloy. masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila Kaninong ng espiritu ang sa kanila, bro? kay Kristo. Sa kaninong sa kanila, mga propeta. Kasali ba si Moises diyan? Propeta si Moses. Di kilala niya si Kristo. Oo. Kaya nga. Yan, so, malinaw. Yan, dagdag ko ba di Romel na malinaw naman dun sa binasa mo na ang Panginoong Kristo ang gumawa ng lahat ng bagay. Propeta yan. Siyempre, alam ng propeta ang lahat ng patungkol sa Diyos. At lalong-lalo na, Espiritu ni Kristo mismo ang sumasa kanila. Kaya siguro, hindi lang naunawaan ng kapatid na nagtanong Guru Bro Romel. Yun. So, yun ang sagot nila doon. Oh. Si Moises, hinulaan niya si Kristo sa Deuteronomy 18:18 hanggang 19. Si Kristo po ang tinutukoy ni Moises po dyan. Okay, dito naman tayo ngayon. Tira din yung mga comment dito ha. Sabi ni Rendon 0406, bro, may napanood ako na isang video sa YouTube na hindi totoong may Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit pinahintulutan niyang mangyari ang mga masasama sa mga mabubuting tao? Napaisip ako, naalala ko si Father Nilo. Okay, pati pasagot yan kay brother Siya nga pala, andyan pala si Brother Wendell Talibong from Usami City. Brother Wendell, good evening. Brother Wendell. Yes, Bro Jando, good evening. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, magandang gabi sa lahat. Ito mo kaya yatang at ibigay kay Brother Wendell to kasi medyo malalim to eh. Bro, may napanood ako na isang video sa YouTube na hindi totoong may Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit pinahintulutan niyang mangyari ang mga masasama sa mabubuting tao? Napaisip ako, naalala ko si Father Nilo. Pakisagot, Brother Wendell, kasi kumukha yatang spiritual warfare yan eh. Okay, una, kung may mga pangyayaring ganyan na nangyaring krimen, hindi naman ibig sabihin na nawala na ang Diyos dahil ang Diyos ang source ng kabutihan. Kung may goodness, may source ng kabutihan. Kung may bad, may source ng kasamaan. Ang hindi pwede galawin ng Diyos sa tao ay ang kaniyang tinatawag na spiritual faculty. Meron kasi tayong tinatawag na human faculty, no? Meron din tayong spiritual faculty, intellect, at ang ating intellect, no, ang ating pagpili, no, pag-decide, di yan pwedeng galawin ng Diyos. So, nang ginawa niya ang tao, alam natin sa Genesis, ang tao ay di talaga mamamatay. Nasa tao ibinigay ng Diyos ang supernatural gift, preternatural gift. Supernatural gift and preternatural gift. Ano yung supernatural gift? Sanctifying grace. Ano yung preternatural gift? Yung freedom from sickness, freedom from death. Freedom from sickness, freedom from death, infused knowledge. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-aaral dahil may knowledge na tayo, infused knowledge, pero mas mataas ang karunungan ng mga anghel kumpara sa tao. At itong preternatural gift and supernatural gift, mapasa sana ito sa lahat ng mga anak
nila ni Adan at ni Eva sa kondisyon gamit ang kanilang free will at intellect sa kondisyon na ipakita ng tao na mahal nila ang Diyos. Sa anong paraan na ipakita na mahal ang Diyos? Sa pamamagitan ba ng damdamin? Hindi. Sa pamamagitan ng pagsunod sa karunungan, sa kautusan ng Diyos. Kaya nga, mayroong isa lamang na kautusan ang Diyos nung ginawa niya ang tao. Ano yon? Huwag kayong kakain sa bunga ng punong ito dahil pagkakain kayo ay mamatay kayo. Ngayon, ang tao kumain. Nawala na ba ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay patuloy nag-exist. Patuloy tumulong sa tao kahit ang tao ay lumayo sa Diyos. Bakit maraming mga kasamaan ang nangyari? Dahil ang tao ay nagbukas ng pintuan sa ating paligid dahil sa kasalanan. Pero kahit ba ganyan ang mga nangyari, sa malawak na pagmamahal ng Diyos sa atin, una, itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ang iglesia upang ang iglesia, San Mateo Kapitulo 16-18, ay magturo sa lahat ng mga karunungan galing sa Diyos. Nasa San Mateo Kapitulo 28, 19-20. At sa pamamagitan ng iglesia, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, malaman ng tao ang iba't ibang karunungan ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ng iglesia. So, ngayon, bakit may mga pangyayari, mga kasamaang nangyari? Una, bawat isa sa atin, kahit pa tayo'y nagkasala at nalayo sa Diyos, hindi tayo iniwanan ng guardian angel. May guardian angel tayo. Pero ang tanong, lahat ba sa ating mga tao ay dumulog sa guardian angel natin para tayo matulungan, para tayo magabayan? Matagal na ang simbahan nagturo sa panalangin, basic prayer, Angel of God, my guardian there, to whom Islam commits me here. Pero sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, ilan lang kaya ang nanalangin nito araw-araw at gabi? So, bakit may mga pangyayari? Dahil we are in the field of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us not just in this life but in the next. Kaya nga, tingnan natin, unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9, may sumusunod natin. At yun ang mortal na kalaban. Yun po, Brother Jando.